Yan, kung sa schedule mga par, no, sa pagdating sa pag may mga bata ka ay mahirap talaga. Lamang yung lamang dito mga par kung dalawa lang kayong mag-asawa, no? Wala kayong inintinding mga bata mga par. Mayroong mga kasama rin ako na dalawa lang sila, no? Iniwan nila yung kanilang anak doon sa Pilipinas. Ito, Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Yo, good morning. Good morning mga par, no? Lakad-lakad ulit tayo tapos natin matid Sinday, no? Dito ulit tayo sa ating spot, no? Kung saan tayo nag-vlog nung nakaraan. Tignan natin yung ilog. Ayan, no? Ganda. Ay, lumaki na yung ilog mga par. Ayan. At dito sa unahan maulan mga par, kaya ano, medyo basa yung ano, magdamag umulan, no? Ayun, laki na nga ng ilog. Hindi ano. Oo. Laki. Sa unahan tayo. Puntahan natin yung kung saan tayo bumaba nung nakaraan mga par. Tingnan natin kung hanggang saan yung tubig. Ayan, no? Ayun nga. Ayun nga, laki na. Nawala na yung bato mga par, no? May bato dyan kasi, oh. Dyan, may bato dyan. Yung tinungtungan ko nakaraan, nawala na. Balik na tayo. Lakad-lakad lang tayo konti mga par, no? Sarap maglakad dito. Naamoy mo yung ano, yung mga dahon mga par, no? Gusto ko lang i-share mga par nung paano kami nag-adjust sa mga schedule namin, no? Ang ginawa namin, no? Hinintay ko muna na makakuha yung asawa ko ng schedule niya, no, sa school. Tapos yun pala, ano namin mga par, no, inalam ko rin pala yung schedule ni Inday sa kanyang school. So nung malaman ko mga par na fix yung kanyang schedule, 8 to 3 mga par, no, yung school nila rito sa mga bata. So doon kami nag-adjust mga par. So sinabi ko kay Mrs. na dapat kumuha siya ng schedule na before 3 mga par. Pero hindi nangyari yun kasi may mga schedule na talagang lampas ng 3 PM mga par, no? Mayroon siyang schedule noon na alas 4, 4:20, and then mayroon pa nga hanggang alas 6 pa, no? So yun, wala kaming ibang choice mga par, no, kundi ipasok si Inday sa daycare. Yun nga nangyari, 4:20 yun mga par, no, yung pinaka last na subject niya na nakuha, no. So yun, ang ginawa namin, nag-adjust kami mga par. Pinasok namin si Inday, no, wala kaming choice, pinasok namin siya sa daycare. Yun, nagka-problema rin kami kasi late na nga namin nalaman din mga par, no, na mahirap din pala pumasok sa daycare kasi nag-umpisa na nga yung school, no. Yun, by the way, yung daycare pala mga par, may mga nakapila pala dyan, no. May mga naka-reserve din na iba, no. So minsan puno. So marami akong tinawagan na daycare mga par, no. Sinasabi nila wala nang bakante, hindi na po pwede. So yung iba 2 months before mag-umpisa yung klase, nakapag-ano na sila ng daycare nila mga par, no? Nakapasok na sila. So kami hindi naman namin alam. So yun, nag-umpisa na yata si Inday, no, ng mga 2 linggo na sa school, no. Tsaka kami naghanap ng daycare. So hindi kami nakahanap mga par, marami akong tinawagan, marami akong sinubukan, pero
Hindi ako nakahanap, no, hanggang sa yun malaman ko yung dito sa may school niya mayroong daycare pala dyan talaga sa school, no. Tinawagan ko, ang sabi wala raw silang bakante pa, no. Pero yun, sinabi ko na kailangan talaga namin kasi wala nga magsusundo, no, kasi parehas kaming mayroong trabaho mga par, no. So sinabi ko rin doon na si Mrs., no, estudyante. So yun mismo tinawagan ko yun mga par, and ang sabi tatawagan din nila ako ulit kung magagawa nila ng paraan. So naswertehan mga par, no, na nakuha namin, no. Tinawagan nila ako ulit. Sinabi nila na meron pang bakante pero ihahalo si Inday sa yung may mga maliliit pa mga par, no. So sabi ko wala namang problema yon. Importante makuha namin yung daycare na yun, no, and makapasok siya. So yun nga, nakapasok siya mga par sa daycare. Ang daycare is 3 to 6, no. Yun, medyo may kamahalan nga rin kasi hindi ko alam kasi medyo huli na rin kami. So 3 oras na magdi-daycare mga par. So dapat bago mag 6 or 6 masundo namin. So sumakto naman sa ni Mrs., no, kasi yun nga 4:20 yung last na subject na kinuha niya. So siya yung laging susundo kay Inday mga par. Diyan sa umaga nag-school bus siya, tapos pagdating ng hapon sinusundo namin ako or si Mrs., pero laging si Mrs. ang nagsusundo kasi siya yung mas malapit, siya yung mas mabilis na makakapunta doon sa school ni Inday, no. So medyo nahirapan ng mga par nung pagdating ng winter kasi yun nga, yung school kasi ni Inday papasok pa, no. Medyo mahirap siya. Pagbaba mo ng bus, lalakad ka pa papasok dahil nga winter, medyo malayo and madulas mga par, no, and malamig syempre. Pero yun, nakaya naman ni Mrs., no, na sunduin, no, araw-araw si Inday doon. Ayun, hanggang sa makakuha ako ng trabaho mga par. Ang problema lang, yun nga, alas 7 ako, 7:15 yung umpisa ng trabaho namin, dahil nga malayo din, dapat alas 5 makaalis na ako. So talagang wala akong mga par kay Inday, no. Si Mrs. naghatid sa umaga, siya rin nagsusundo sa hapon. Pagdating naman ng hapon mga par, hindi ko rin siya masusundo kasi 3:45 yung labas ko, plus biyahe ko pa na 1 oras mahigit, no. Minsan traffic pa, kaya wala, hindi ko maabutan si Inday mga par, no. So halos lahat si Mrs. ang nagsusundo kay Inday araw-araw. Yun, nahirapan kami mga par, na mag-adjust, and talaga magastos mga par pagka nasa daycare yung anak mo. Pero yun nga, wala ka na may ibang choice kasi bawal dito mga par, no, yung bata, no, na wala magsusundo. Kahit pag sinundo mo sa school, kailangan naka-register yung magsusundo doon. Dapat i-register mo yung kami ni Mrs., no, ako at si Mrs. naka-register doon. May ID, no, ibibigay, may yun, dokumento na nagpapatunay na related kayo sa isa't isa, no, na ikaw ang magsusundo mga par, no. May isang beses mga par na pangyayari, no, na ako nagsundo kay Inday, no. Kahit na nakarehistro ako doon mga par, no, na kaming dalawa ni Mrs. na pwedeng magsundo, dahil nga first time ako nakita nung nagbabantay doon mga par, no, doon sa mga bata doon sa daycare, hindi binigay sa akin si Inday mga par. Hiningan ako ng ID. Sa panahon na yun wala akong dalang ID mga par kasi galing akong trabaho din. Yun, ang ginawa ko, tinawagan ko si Mrs., pinakausap ko sa kanya sa doon siya nagbabantay. And yun, saka pa lang niya binigay sa akin si Inday, no. And then sinabi niya sa akin, dahil nakita ngayon, kung susunduin mo siya bukas ay pwede ko na siyang ibigay sa iyo. So ganun ka higpit dito mga par, no, patungkol sa mga bata. And may isa pang pangyayari mga par, no, na aksidenteng nakasakay si Inday sa bus pauwi mga par, na dapat hindi siya sasakay doon kasi mayroon nga siyang daycare, no. Pagkatapos ng klase niya dapat magdi-daycare siya, pero nakasakay siya mga par sa hindi ko malamang dahilan, no. So pagdating dito sa may banda sa amin mga par, no, kailangan din kasi na
mayroon din magsusundo sa baba, no, doon sa anak mo. And yung driver, inaano ng driver kung bago bumaba yung estudyante, ino-hold niya muna doon sa tabi niya and pinapaturo niya sa bata kung sino yung magsusundo. So dahil wala nga magsusundo mga par, no, dahil aksidente nakasakay siya sa bus na dapat magdi-daycare siya, ay hindi siya nakababa ng bus mga par. Hinold siya ng driver. And then tinawagan kami, hindi ko nasagot nung time na yun mga par kasi nasa trabaho ako. Binalik sa school yung bata, no? Binalik si Inday sa school. Yun ang nangyari. Doon na sinundo ni Mrs. mga par, no? So hindi nga namin alam kung bakit sa sumakay doon sa bus na yun mga par, no? So safe po yung mga bata rito. Hindi siya basta-bastang ibibigay, hindi siya basta-bastang papauwiin na walang magsusundo na yung parents o guardian mga par. So ayan lang. Yung schedule mga par, no? Ano pa lang kami noon, family of 3. Isa pa lang yung anak ko mga par. Yung iba rito mga par, no, may maraming anak. Oh, may anak 3, minsan 4. So napakahirap noon mga par, no? Kaya ng isang kakilala ko, meron siyang 4 na anak mga par, no, na maliliit pa. Ang nangyari mga par ay talagang yung asawa niya ay hindi nagtatrabaho dahil nagbabantay na lang ng mga bata mga par. Pwede mo naman siyang i-daycare, pero yun, may kamahalan talaga mga par, no? Lalong lalo na kung may tatlong anak ka or 4 na anak ka, no? So yun, mahirap ang schedule dito mga par pag may mga bata ka, no? Katulad na may estudyante, yun nga, si Mrs. mag-aral, ako magtatrabaho. Hindi naman ako pwedeng tumigil sa trabaho mga par kasi dahil syempre may araw-araw tayong gastusin, no? So dito mga par, no, pag may kasama kayong mga bata, yung mga anak nyo, ay wala talagang ibang paraan mga par kung hindi pasok nyo sa daycare, no? And yung daycare may bayad po yun. Yun ay katulad kapag bago kayo dito sa Canada mga par, no, pag bagong dating, no, sa mga hindi nakakaalam, no, yung anak nyo ay hindi pa makakuha nung suporta ng gobyerno mga par, no, after 18 months pa. So yun, kailangan nyo muna maglabas talaga ng pera para pambayad doon sa daycare mga par, no. So lamang dito mga par kung dalawa lang kayo mag-asawa, no, wala kayong iniintinding mga bata mga par. Mayroong mga kasama rin ako na dalawa lang sila, no, iniwan nila yung kanilang anak doon sa Pilipinas. So talagang nakakaano sila mga par, no? Nakakagalaw sila ng kung anong gusto nila, no. Wala silang iniintindi mga par, pero syempre gusto naman natin na kasama natin yung mga bata rin, no, yung anak natin, kasi syempre mahirap din yung maiwan natin sila sa Pilipinas. Pero kung kaya mga par, no, na kaya nyo munang yung iwanan muna pansamantala yung mga bata, no, yung mga anak nyo, mas para sa akin mga par, no, mas maganda kasi pagdating nyo rito, kung dalawa lang kayo ng asawa mo, no, makakaano kayo ng oras mga par, no, makakagalaw kayo. Pero yun nga, nagagawa naman ng paraan mga par. Talaga mag-a-adjust lang. So kagaya ko nga ngayon mga par, no, kailangan ako ni Mrs. na mag-alaga kay Intay, no, maghatid saka magsundo. So yun, ganun ang discarding ginawa namin mga par, no, sa amin ni Mrs., no. Kaya yun, hindi ko alam kung anong diskarte nung iba. Yun lang, na-share ko lang yung kung paano namin ginawa yun sa amin, kung paano kami nag-adjust sa schedule namin mga par. So yan, pauwi na tayo kasi maulan. Dito lang tayo sa park, maulan. Pauwi na tayo. Baka hinahanap na rin tayo ni Mrs. ngayon. Yun, yung nakapanood dito mga par, no, kung mayroon kayong ibang diskarte, paano kayo nag-adjust sa mga schedule nyo, yun, paki-comment lang sa baba mga par para malaman din natin. At para yun, matuto tayo, no. So, baka may mga diskarte pa kayong iba, no, na hindi ko alam. So pwede kayo mag-comment sa baba mga par. Yun mga par, gusto ko lang i-shoutout, no, si Mark Luis JD Antiquinia ng Cagayan de Oro City mga par. Isa to sa pinaka matigas, pinakagahi taga Cagayan mga par, no, sa kaibigan natin. Ingat ka dyan par, no, and maraming salamat sa suporta at panunood.
pagla-like, no? So shoutout ulit Mark Luis JD Antequinha. Mabuhay ka par hanggang gusto mo. Ito ko muna tatapusin na aking vlog mga par, no? To God be all the glory, and we'll see you in the next one. Bye!